Okay, I'm back from vacation. Long vacation yan. Sa probinsya ng Mindanao, sa Davao del Sur. Doon ako nagbakasyon ng mga 2 linggo. So, hindi tayo nakapag-upload ng video nung panahon ng mga Christmas, New Year. At yung 31 ng December. Hindi tayo nakapag-upload nun kasi nasa bakasyon tayo. So, dito naman po ako, Nunoy Dan TV. Subscribe na po sa YouTube channel para matagdagan nating subscriber. So, ito ngayon, may nitinit na balita. Yung isa ito sa mga sumusuporta kaya Duterte, kay Sara Duterte, saka kay Digongong, yung butalo na nakakulong. General Romeo Poquis, inaresto ito sa airport. Aalis. Major General Romeo Poquis kaugnay sa kasong inciting to sedition. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng CIDG-NCR ang inaresto nga na retired Air Force General na si Romeo Poquis para sa pagpoproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa pag-aresto gaya ng mugshot, ng fingerprints at yung medical. At Rafi, inaresto nga kaninang umaga si General Poquis sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang aeroplanong sinakyan ni Poquis mula Bangkok, Thailand sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nakaproses na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Poquis. Sa eksklusibong panayam ni Poquis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagagalit ng korupsyon sa bansa. Yan ang napapala ng taong retirado na dapat sana ay manahimik na. Mag-enjoy ka na lang sa buhay mo dahil retirado ka ng general pa naman. Laki ng pensyon nito, itong taong ito. Binibigyan ng pensyon ng gobyerno dahil sa kanyang pagiging PNP, pagiging pulis. Ngayon, kasi panay ang bira nito yung kontra sa gobyerno Pero siya tumatanggap ng sweldo mula sa gobyerno na yung sinusweldo niya galing sa ating buwis, sa ating mamamayan, sa ating mga pinamimili dyan sa kapag tayo ay aalis, siyempre magbabayad ka kung sasakay ka ng anumang sasakyan. Magbabayad ka dyan sa kanila. Yun naman sila, yung kinakarga nilang gas, may bawas kagad yun na buwis. Yung buwis na yun, kahit sa kalit-litan hanggang sa pinakamalaking nagbabayad ng buwis, isa lang rin lahat yun, nagbabayad ng buwis para ipasweldo dito o ipa-pension dito sa isang general na tukmol, itong si General Romeo Poquis, na panay ang bira nito sa gobyerno. Akala mo hindi siya galing doon sa gobyerno, sa buwis ng mamamayan at sa gobyerno ang pinipensyon niya. Akala mo ito? Sasabihin pa ito daw yung mga tao inciting to sedition yung kaso nito walang walang piyansa yun. Walang piyansa yun, sureball. Kasi parang terorista ka. Yung ganun ang klaseng mga kaso na sasampa sa'yo, wala kang kawala dyan. Kasi panay ang mag-aklas na kayo, mag-ano na kayo. Ito yung isa sa nung
si Digong pa ang presidente, itong si Pukis, kasama nito ni Digong ito. Umano ito yung yumaman na ito sa sa katakawan ni Duterte sa pira ng mamamayan. Nakaambon ito. Kaya nga ngayon, dahil siyempre wala na silang nalantad na yung mga katiwalian sa gobyerno, wala nang diskarte ito. Wala nang natatanggap, wala nang pugo, wala nang sabong, wala nang smuggling. Mayroon man sigurong smuggling ngayon, hindi pa natutuklasan ng custom yon, pero mahuhuli din yung mga yan. Ito, ang sabi ni Duterte noon, nung way back pa 2023, sabi niya, si PBBM weak leader. Kasi akala ni Duterte, hawak niya ang military, hawak niya ang PNP. Nung nag-umpisa yung maisog, nagpanawagan itong mag-rally-rally, kung ano-ano, para pababain si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sumama itong mga military, mga pulis. Kasi itong mga military at mga pulis, iloyal sa konstitusyon ito at sa commander-in-chief. Si Digong hindi na commander-in-chief, former president na, wala nang impluwensya sa military at sa pulis. Kaya hindi sumama yung mga yon para mapatalsik ito si Bongbong Marcos at papalit yung anak niyang luka-luka, yung may sayad, yung lustay. Yun ang nangyari. So sa recap, ay babalik ko lang, recap ito kasi para call back pa ninyo yung mga pangyayari noon, yung week leader, may isog, nagsipag-rally sila. Ito si Pukis, kasama ito sa nananawagan ng pagpapatalsik sa commander-in-chief, sa kanyang commander-in-chief sa current, yung kay Bongbong Marcos. Tapos panawagan pa ito sa mga sundalo, sa mga pulis, na magbaliktad na, wag nang sumuporta sa gobyerno, sa pamalaang Bongbong Marcos. Ngayon, nasampahan ng kaso sa Quezon City RTC. Ito, hinuli, nakapusas. Dumating galing sa Bangkok, Thailand. Pagdating sa Naiya, pusas si Dudong Romeo Pukis. Yan ang mga supporter ni Digong na nakakulong sa Hague dahil sa crimes against humanity. Akalain mo yun, kakaiba yung kaso niya, crimes against humanity. Tibay ni Digong. Siya lang ang tanging presidente nagkaroon ng kaso ng ganyan. Yung iba, plunder lang, money laundering lang. Ito si kasama na yung money laundering, lahat. Tapos gagawin pang santo ng mga puong ng mga didisit. Napaka balingag na yung utak natin kaya tayo doon tayo sa tama, doon tayo sa katotohanan. Huwag tayo mag-spread ng hindi natin ikakalat yung kasinungalingan, fake news. Huwag tayo doon. Dito tayo sa tama, sa totoo, para tayo ay malayo sa anumang So ito, kasi itong kung wala ang mga Duterte, walang magulo dito sa Pilipinas. Kung nanahimik yan si Inday Lustay, hindi na yan pati yung mga DDS ng mga butalo na kung si Bongbong Marcos na ang presidente ngayon, hindi na si Digong at hindi si Sara. So dito tayo sa tama, sumunod tayo, sumuporta tayo sa gobyerno para matahimik, umunlad ang ating bansa. Di ba?
tayo sa ano, kaya yung mga didilis dyan, yung mga naguguluhan, yung mga tagal na kayong tanga eh, matagal na kayong buko eh. Gumising na kayo. Okay? So, part 1 ito, marami pa. May isusunod pa kung pag-usapan natin. Okay? Unodan TV, please subscribe, comment, share, like.